Hoy! Ibarra, meron ako naisip. Ano yun? Magpalit tayo ng damit upang akalain nila na ikaw ay ako. Nasaan na ba sila? Dito ka lang, Ibarra. Yes! Hoy! Ayos na to. Pasensya ka na, Elias. Hay, ang ilog Pasig ang daming malulungkot at masasayang mga alamat. Mukhang meron kang nais na ipaiwatig na salita, Kapitan. Ano bang nangyayari sa iyo? Matalas ang inyong pandinig nung marinig ko ang pangalan ng ilog. Naalala ko ang kwento ni Crisostomo Ibarra. Para namumutla ka na, Sr. Simon. Ayos na ako. Hay nako, kay bagal naman ng takbo ng kubyerta. Mababaw siguro ang ilog. Sa bagay, wala namang matinong lawa rito sa Pilipinas. Wala na tayong magagawa dyan, Doña Victoria. Maaari kong tapusin ang kwento. Kaibigan ko ang nagkapon kay Maria Clara. Sa kanya ko nalaman ang buong kwento. Oo, mahal mo ako tulad ng sinasabi mo. Hindi mo sana ako hahayaan o pakasal kay Linares. Sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mahal. Maria Clara, kailangan mo magpakasal kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito dapat ang kailangan mong malaman, Padre Damaso. Kaya namin ni Ibarra lagpasan ang mga problema namin basta't magkasama kami. Ngunit wala na siya. Patay na siya. Ano ang maaari kong gawin? Di ko naman siya kayang buhayin. Hindi nga, pero kaya mo akong tulungan makalimutan siya sa pagpasok sa akin sa kumbento. Hindi ako papayag na ikaw ay maging madre. Dalawa lang ang aking pinagpipilian. Ang mamatay o pumasok sa kumbento. Pamili ka sa dalawa. Hindi ako papayag na magpapaalila ka. Ayoko din, Lolo. Kaso, ito lang kasi ang natatanging paraan upang mabayaran natin yung utang ni tatay. Bakit hindi mo nalang ibenta ang lakit na ibinigay sa iyo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yon. Magpapalipin na lang ako kesa sa ibigay ang lakit na ito. Isa kang mabuting anak, Apo. 13 taon na ang nakalipas. Ngunit ang alaala ng pighati ay sariwa pa. Buong buhay ko ngayon ay malungkot. May taong papalapit. Sr. Simon, napaka-imposible, pero parang totoo. Hoy! Diyan ka lang sa ginatatayan mo kung ayaw mo masaktan. Kung naalala mo ako, nagkita na rin tayo noon dito sa lugar mo. Dito, kilala mo ako? Ang lahat ng tao ay naniniwala na patay ka na, Crisostomo Ibarra. Ang natuklasan mo ngayon, Basilio, ay maaaring maging lihim lamang. Walang makakaalam o maaaring kamatay mo o kamatay ko. Wala akong balak na ipagkanulo ka, senyor. Ngunit ang iyong lihim ay hindi malalaman ng iba. Pinaasahan ko sasabihin mo yan, Basilio. Dahil parehas tayo may tutong sa lipunan. Inyong ina ay nabaliw dahil nga ng Spanya. Umalis ako sa bayan ko upang magpayaman at magigante sa kanilang lahat. Parehas tayong naghahanap ng katarungan. Kaya dapat tayong magtulungan. Magtulungan? Anong ibig mong sabihin, senyor? Nais ko sanang tayo ay magsanip pwersa, Basilio, upang makapagigante sa pamahalang Kastila. Ngunit gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral, senyor. Makapagtapos sa tulong ng mga Kastila? Sila nga ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan sa sarili nating bansa. Kung yan ang iyong magiging desisyon, Basilio, wala na akong magagawa dyan. Ngunit, nais ko lamang na itago mo ang ating pinag-usapan at ang lihim ko. Nakakaasa ka, senyor. Salamat, Basilio. Kung sakaling magbago ang desisyon mo, hanapin mo lang ito. Ang aking bahay ay laging bukas para sa inyo, Sr. Simon. Maraming salamat, Kanina Pagod. Ang aking plano ay magpatuloy papunta San Diego. Sa tingin mo ba, ang aking revolver ay sapat na para sa Guardia Civil? Hindi ako sigurado, Sr. sapagkat revolver nila ay napakalakas. Tama ka dyan, Kanina Pagod. Ngunit sa aking revolver ay kaya lang talibin. Hanga-hanga, ang iyong revolver ay simple at napakalakas. Revolver na ito, nabili ko sa ibang bansa.
Ano ang inyong pinag-uusapan dito? Tungkol lamang po sa mga armas, hermana. Ito lamang ang pinakaunang pagkakataon na may pakita ko ang pagkarak na ito sa buong mundo. Napagagandang mga diamante at ruby. Ang kayamanan ay maaaring kasira mo ginagawa. Isang dakot lang nito at malaking presento ng bayan natin ay mauuwing luwaan. Tama si Senior Simon. Tama, ang kayamanan ay isang bagay na makakasira sa buhay. Ako rin ay bumibili ng alahas at nagbibinta. Mayroon ba kayong maiaalok sa akin? Wala akong maialok sa inyo, Senior Simon, dahil binigay ko na lahat sa aking anak. Mali ka, kabesang talis. May tinira si Julie, ang lakit na ibinigay sa kanya ni Basilio. Ang lakit na iyon ay mahalaga kay Julie. Mas pinili niyang magpaalila kaysa malayo sa lakit ni Maria Clara. Maria Clara? Aking pahahalagahan kung tatanggapin mo ang aking hinihiling. Kung alam ko lang ang aking pera ay hindi uunlad, hindi ko na lang sana isnugal pa. Hindi pa ba sapat na siya ay nagpaalila sa iyo? Oo, ngunit kulang pa. Huwag kayong mag-alala. Handa akong bayaran lahat ng ginasta nyo. Matubos lamang si Julie. O siya, akin ang bayad. Kung malaya ng Julie, hindi ka nalipin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan kasi. Ngunit ang aking pinag-iisipan ay kung saan kami titira ng aking lolo. Bakit ka gumimiti, Pansisi? Kasiyahan mo ay sapat nun. Para sa kasiyahan mo, gagawin kong lahat. Pakilagpasan ang plano na yan. Bakit matagal ang proseso na yan? Ano bang meron dyan? Ang mga estudyante ay humihiling ng bagong istruktura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang ibang imbes sa problema sa paralan? Ngunit kapitan, ang mga estudyante ay naghahangad na Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Ano ba ang pumasok sa isipan nila? Bakit naisipan nila yan? Kaibangan! Sa aking pananaw, maganda kung susuportahan natin itong ideyang ito. Tahan, ang isip mo ay mali. Dapat hindi natin sila pagbibigyan kahit ano man at kahit kailan. Kasi kung yung mga Indio na yon, kung malalaman nila, maintindihan nila yung wikang Kastila, ay tayo nila ay pagpapatulan. Ang sinabi, maniniwala ka ba? Kung pinag-aralan nila ang wikang Kastila, Oo, dahil sa maikling hiling nakakabaliwan at hindi lang man maaalala. Kung ako ang tatanungin, nakakapanghinala ang panukalang iyon. Tama, magkakaroon lamang ng tahimik pag naalsa ang gamit ang papel at lapis. Pag-aalsa, sa aking tingin, hindi ko nakikita ang kinalaman ng iyong sinasabi, Padre Sibila. Sa isang punto ng panukalang iyon ay galing sa mga tao na gustong-gusto ito ay mabago. Hindi tayo makakasiguro kung anong klaseng tao ito si Basilio. Sa halip, wala pa naman si Padre Salve upang tayo ikwentuhan tungkol sa binata na ito. para ang daming tinatagong lihim itong si Basilio na inyong sinasabi. Siya ay may masamang imahe sa Guardia Civil. Sa kanyang kabataan at sa kanyang ama ay namatay dahil sa kaguluhan. Si Makaraig, ano ang nagpapatagal sa kanya? Mga kaibigan, tayo magsiyan dahil tayo nagtagumpay. Ano ang ibig mong sabihin, Makaraig? Nakita kami kanina ni Padre Arin at sinabi niya sa akin ang tungkol sa ating panukala na pinag-uusap nila may isang linggo. Hindi ba matagal iyon? Nakita kami kanina ni Padre Irene. Sa iyong sinabi, nasa kanyang palad ang solusyon ng problema? Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niyang hikayatin si Don Custodio at ang matalik na kaibigan ng aking tiyo. Gaano ka kasigurado na tatanggapin niya ang ating hiling? Ako na ang aalam. Buenos dias, Ginoong Pasta. Marunong ka na pala magsalita ng Kastila, hindi na kailangan ng paralan. Hindi ako nandito para lang sa aking sarili, ngunit para sa mga estudyante ng akademya. Sa pagdating ng araw na ito'y matanda, maintindihan mo rin ang aking mga sinasalita. Ay nako, napakaraming babayaran, ngunit kunti lang ang nagbabayad eh. Hiya-hiya. Kailangan ko ng pera at akala kong mababayaran mo ang iyong utang. Babawasan ko ang 9,000 at gagawin mo dito. Maraming salamat po, Simon. Malaking tulong na po iyon. Sa isang kondisyon. Ano po? Ayan.
Magpapatago ako ng armas ngayong gabi sa iyong tindahan. Wala kang kailangan katakutan. Lahat ng ito at lanado na. Ito gani, kamusta ka naman? Mabuti naman. Paulita, anong ibig sabihin nito? Gusto ka na sa inyo. Senior Simon, hindi ko pansin ang pagdating mo. Ngunit ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay lumalala na. Dulot ng mabilis na pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Makinig kang mabuti, Basilio. Sa kaunting sandali lamang, magsisimula na ang magsikan. Senior Simon, sabi ko na sa iyo dati pa lang na wala akong balak makisali sa politika. Nandito ako para papiliin ka sa kamatayan ng magandang kinabukasan. Kung kami ay magtagumpay, lahat ng taong hindi sumasang-ayong tulungan kami ay tataguriing naming kalaban. Kamatayan ang magandang kinabukasan. Tiyak na ba ang inyong pagkatagumpay? Sa aking mga sinasabi, naniniwala sila na galing sa general o sa mga praile ang aking mga salita. Sa ganitong dahilan, mas napapadali na sila ay sumali sa aking panig upang maghimagsik. Ano ba ang aking magagawa? Simple lang yun, Basilio. Pumunta ka sa Santa Clara upang itakas ang taong pinakamamahal ko na tanging ikaw at si Kapitan Tiago lamang ang nakakaalam. Si Maria Clara? Tama, si Maria Clara nga. Siya lang ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Ginagawa ko ito upang mabuksan pinto ng kumbento. Ngunit ang lahat ay huli na. Bakit ba? Ano ba ang iyong Patay na si Maria Clara. Sinungaling ka! Buhay si Maria Clara! Ito ang sinasabi ko. Best kung hindi ka maniniwala sa akin, pumunta ka sa kumbento para malaman mo. Hindi maaari yun. Namatay siya, hindi kami nagkita. Ngayon wala na siya napagsilbi ng buhay ko. Teo, ano nangyari kagabi? Kagabi may mga pasilang kita at nagkaroon ng kaliluan. Mukhang masaya ka. Malamang dahil walang pasok sa isang linggo. Juanito, anong nangyari dito? Bakit ba ako ang tinatanong mo? Wala akong inalaman. Nabalitaan ko na binamuha si Basilio. Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya na. Ngunit dahil napatay na si Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Dapat kong gawin. Tulungan na ako, Managali. Pakiusap. Hermano Gali, wala na bang ibang paraan? Alam mo siya ay may influensya. Siguradong makakatulong siya kay Basilio. Ngunit, Hermana, makasalanan! Makasalanan! Malapit na ang kasal. Talaga? Akala ko ba ang kanyang mapapangasawa ay si Sagani? alam mo naman hindi mo kilala si Paulita Gomez. Sino? Juanito Palaez. Akala ko ang kanyang mapapangasawa ay si Sagani. Sigurado ang kasal ni Juanito at Paulita ay tiyak na magiging ingrate. Paano mo naman nasabi? Dahil magbubuhos si Simon ng alahas at mga brilyante. Paulita, totoo ba iyon? Mahal ko, sagutin mo ko. Totoo ba iyon? Na ikaw ay kakasal na sa iba? At kay Juanito ba talaga? Sagani, pagkawarin mo ako. Hindi ko nais nasaktan ka. Ngunit ginawa mo na, Paulita. Tumingin sa aking mga mata. Walang katotohanan yan, hindi ba? Sagani, tama na! Maghiwalay na tayo! Alam ko ba sa akin ka lang masaya? Ang sabi mo mga ay... Sagani, tama na! Hindi na kita mahal! Nakakapagod kang mahalin! Magpapakasal ako kay Juanito dahil iyon ang nakabubuti para sa akin. May bibigay ni Juanito ang lahat ng kailangan ko! Hindi! Hindi ako papayag, Paulita. Makinig ka sa akin. Hindi, Sagani. Ikaw ang makinig sa akin. Ang iniisip ko lang ay ang ikabubuti ko. Hindi mo maibibigay sa akin ang buhay na aking nakagisnan. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo. Pero Paulita, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mababaliw ako kapag mawala ka.
Alam ko, Isagani. Ngunit hindi na kita mahal. Ayoko na. Pakawalan mo na ako. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Maging maligaya ka sana. Paalam na. Senyor Simon! Basilio! Buenos dias! Naparito ka. Meron sana akong nais sabihin. Magandang umaga, Senyor Simon. Ano bang nais mong sabihin, Basilio? Halika, mukha rito. Salamat, Senyor Simon. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng ganito ng Diyos. Ngunit nandito ako ngayon upang maghiganti. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Oo, Senyor Simon. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagpapalaya sa akin. At ngayon, handa na ako upang tumulong sa paghihimagsik. Katarungan na sa atin. Hindi ko na sinimulan ang himagsikan kasi akala ko inabandonan na. Ngayon, At ngayon, wala nang natirang taong minamahal ko. Wala nang halagang iba. Ang lampara na ito, ang susi sa ating plano. lampara? Ayan ang plano mo? Ano ang gagawin niyan? Malalaman mo rin mamaya-maya. Triglycerian. Tama ka dyan, Basilio. Ito ang ating gagamiting armas. Paano naman natin iyan gagamitin? Lahat ng tao ay magsasama-sama. Sa lamparang ito, sasabog at papatayin silang lahat. Kailan? Tungkol saan ang sama-sama? Sa gabi ng handaan, ang lamparan na ito na mayroong nitroglycerian ay sasabog sa buong kwarto dahil sa pakalat-kalat na pulbura sa bawat sulok. Ako, si Kabisang Talis, kilala bilang kilabot ng Luzon. Ngunit iloko lang ang isingan. Sa panahon na makita ko siya, pagbabayaran niya ang lahat.